Pwede mo na nga pong mapag-aralan ng mga strategy ng mga big channels para i-apply sa YouTube channel mo. So welcome sa Rod TV. Sa video nga na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-grow sa YouTube this 2026 to 2027 using vidIQ. And this is part 2. Malaking improvement kasi ang mangyayari sa channel mo kung sakaling susundan mo yung mga steps na sasabihin ko. Ipapakilala ko ang vidIQ. Ang vidIQ ay isang YouTube growth tool na tumutulong sa mga creators na makahanap ng best video ideas, best keywords, best trending videos at content insight para mas makagawa ka ng mas matalinong desisyon para mapalago ang YouTube channel mo. Meron nga rin po silang YouTube channel na may 2.39 million subscribers. Wow! And matagal na rin sila sa YouTube dahil 2013 pa lang ay meron na silang video. Mas magandang mapanood nyo muna yung part 1 bago tong video na to, di ba? Para mas maintindihan nyo rin kung saan ako nanggagaling. Dahil meron pa nga ito hanggang part 5. So magandang mapanood nyo to ng chronological order. I-check nyo na lang yung video mamaya sa end screen or lalagay ko po yung link sa description. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nyo pwedeng suriin ang isang big channel sa may kapareho nyong niche para pag-aralan kung ano ang strategy nito para mag-perform ang isang video ng maganda at effective. Siyempre, unang-una nyo gagawin, kailangan nyo munang i-download yung vidIQ sa Chrome nyo as extension. I-install nyo nga lang po yan. Punta kayo sa vidiq.com/rodtv. Once na na-open nyo na nga po yan, i-open nyo naman po or i-login nyo po yung Google account nyo na connected sa main YouTube channel nyo. Don't worry, 100% safe po yung mga channels nyo. Dahil trusted na nga po ito ng mga million na creators including me at matagal na rin po siya naka-install sa akin. So, hindi ko kayo papahamak at hindi po ako magpo-promote ng ikapapahamak ng mga YouTubers. So ngayon naman, lilipat ulit tayo dito sa screen natin para mas makita nyo ng malinaw yung mga sasabihin ko. For example nga po, nandito tayo ngayon sa channel ni Kong TV. Makikita nyo dito na meron itong quick channel stats. Meron itong 4,000 views na nag-gain the last 7 days. Nakakuha siya ng 12.7 million subscribers. Meron siyang estimated monthly earnings na 3.9K. Magkano yun? Meron siyang average video length na 18 minutes tapos 1 upload per week. Kung mapansin nyo nga rin po, meron ditong view channel stats. Pinutin lang po natin yan. And makikita nyo nga po dito ng mas malaki yung mga stats na meron sa channel ni Kong TV. And makita nyo dito yung video published, meron siyang 614. Tapos dito sa baba, sa views gain, ayan o, ng July 2, nakakuha siya ng 2 million views. Grabe. Wow. Bago tayo magpatuloy, baka nanonood ka na naman ng hindi naka-like at naka-subscribe. Baka naman, no? Pindutin mo na yan. Grabe, no? Ito, 1.7 million views. Tapos dito, 2.8 million views. Sa graph nga na to, mas makita nyo pa yung mas detalyadong subscribers ng channel na tinitignan nyo. Pwedeng sa inyo, pwedeng sa iba. Depende rin kung gumagawa kayo ng research. Dito yung estimated earnings, channel tags, video publish. Ayan, ayan, nandito lahat. So, ayan, i-X natin yan. For example lang, si Kong TV ay kapares natin ng niche or topic. Meron ditong maliit na vidIQ logo. Kiklik nyo lang to. Tapos, i-click itong view trending videos. Makikita nyo nga po dito yung mga trending videos na ginawa ni Kong TV. So, for example, kapares ko nga ng niche si Kong TV, no? Pwede akong kumuha ng mga ideas sa mga trending videos niya kung ano nga ba yung next content na pwede ko gawin. Pag nakita ko nga po na effective yung ganitong klaseng video sa kanya, ay baka effective nga rin po kung ganun yung gagawin kong video. Nagigets nyo? Katulad itong istasyon, 8 months ago na, pero napakalaki pa rin ng views per hour. Ibig sabihin, pinapanood pa rin itong video na to. Ito ata yung nakita nila si Aaron. Ewan ko, nanonood kay Kong TV. Itong balik naman, a month ago lang pero meron pa rin 461 views per hour. Ito siguro yung bumagsak si Gengge. So ayan guys, may ad competitor nga rin po dito. Kung sakaling kapares ko nga ng content si Kong TV, ay i-add ko siya as competitor. Meron nga rin po ditong CSV export kung saan pwede nyo nga pong i-export lahat ng public data na meron si Kong TV. Parang ganito yan. So, kung sakaling gumagawa talaga kayo ng deep research, magandang ganun yung gawin nyo sa isang channel, no? Para mapag-aralan nyo rin kung bakit yung video ng ganitong channel ay effective, bakit yung ganitong video nila ay sakto lang, bakit yung isang video nila ay sobrang baba ng views. Alam nyo yun, magkaroon kayo ng better idea kung ano nga ba yung mga content na pwedeng gawin sa niche mo or ano naman yung mga content na best gawin
sa niche mo. And matutulungan ka nga po ng vidIQ kapag pumunta ka sa isang channel page. Kung sakaling curious din kayo, di ba? Kung magkano sinasahod ni Mr. Beast, kasi malaki yung channel niya eh. Ayun, no? $1.8 million. Grabe. Per month po yan. 110 million peso. Grabe tong Mr. Beast na to. Actually, para sa akin, accurate to kasi pati sa earnings ko parehas lang rin maliit lang rin. Tingnan, punta tayo sa Rod TV. Nakita niyo yung monthly earnings ko, napakalit lang $18 lang, which is totoo. Ito talaga yung monthly earnings ko. Tapos nakakuha ko ng 12,000 views in the last 7 days. Tapos, ayan, may 216k tayong subscribers. 1 upload per week. Tama naman, 9.8 minutes na average video per length. Totoo rin naman. And ayun, para sa akin, accurate tong estimated monthly earnings. Kung medyo hindi man kapareha, sobrang liit lang ng difference. Ito nga sa channel stats, ayun, grabe may 325 videos na pala tayong in-upload. And ito yung graph ng Rod TV. Ito yung channel tags. Ayan. Para magka-idea kayo. Na bukod sa channel ng iba, pwede rin channel nyo ang titignan dito sa channel page ng vidIQ. So, ayun yung sinasabi ko sa mga iba kong videos na magandang mapag-aralan nyo rin yung mga strategy ng mga ibang channels na kaparehas nyo ng niche, kasi pwede ka talaga makapulot doon ng inspiration kung anong style or anong content yung pwede mong gawin sa mga future mong i-upload. Para naman sa mga content creators dyan na gumagamit palagi ng cellphone, meron nga rin pong vidIQ app na pwede nyo ma-install sa mga Play Store app nyo. Try nyo rin i-check yun para ma-silip or ma-experience din ang vidIQ na to. So yun, if ever na interested ka mag-try ng vidIQ, just go to vidiq.com/rodtv. Gamitin nyo guys yung link ko or ilalagay ko rin po yan sa description box natin. And if sakaling gagamit kayo ng link ko guys at magre-register kayo at mag-a-avail kayo ng plan, meron akong makukuhang commission. So sobrang thank you kung sakaling mag-a-avail kayo. Pero if gusto nyo lang ng free version, wala rin namang problema. So ayun, sa next video naman, ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng tamang keywords at yung magandang keyword score. At pumili rin ng mga tamang topics na may malaking chance ng views. So abangan nyo na lang kung meron ng part 3. Lalabas naman yun sa end screen ko or i-check nyo na lang sa description ko. Again, this is Rod TV. Thanks for watching and peace out.